para vivir en tus sueños. Toma mi alma, bebe mi cuerpo, que por tus besos me estoy muriendo. Ay, amor, eres tan tu Rosalinda, que solo quiere tus besos. Rosalinda, Rosalinda. Rosalinda, ay amor. Napaisip ako dahil sa pagbisita ni Fedra dito, Alfredo. Kakaiba ang pag-uusap namin dalawa. Tinanong niya ako kung sigurado ba raw kami kung namatay ba talaga si Rosalinda sa sunog na yun. Kwarto niya yun. At kayakap niya ang binigay sa kanyang manika sa sunog. Paano kung hindi siya si Rosalinda? Ibibigay ko ang gusto mo kahit magkano pa yan. Papakasalan ko si Abril. Kaya ngayon palang masanay ka na. Kailangan mo munang pumirma sa isang dokumento na nagsasabing hindi ka na pupunta sa bahay at hindi mo nakikitain si Abril. Natural lang na makihalubilo ka sa mga kilalang tao. Siguro magsiselos talaga ako kung alam kong interesado ka sa kanya. Pero alam ko na si Fernando Jose Altamirano ay wala namang halaga sa'yo. Hindi pa rin ako magsiselos. Para sa kanya, ang mga magagandang babae ay palamuti. Gusto ko niyang ipagyabang sa ibang tao. Kung hanggang doon lang pumapayag ako, walang ligawang mangyayari. Tandaan mo na sa akin ka lang. Saan ka nagpunta? Inayos ko mga huling detalye para sa concert ng Children's Hospital. Oo nga pala, tumawag ang presidente ng foundation. Bakit? Para ipaalala sa iyo ang araw at oras ng event nila. Sa Makalawa yun. Hindi ko nakakalimutan. Ay, ang kulit nila, di ba? Tama ka doon. Pero isa yan sa mga nagpapagaan ng loob ko. Nakakaawa talaga mga pobreng batang may sakit. Alam mo, dalhin mo si Erica sa presentation. Oo, maganda yan. Dalhin natin siya. Hindi ako pwede. Pero sasabihan ko si Alcira na bihisan siya ng maganda at samahan ka doon. Mag-e-enjoy siya. Magandang makihalubilo siya sa mga bata. Dahil parating matatanda ang kasama niya. Huwag mo nang isipin yan. Magkakaroon siya ng mga kapatid balang araw. May problema ba, Senyora Valeria? Nangingit-ngit ako sa galit, Berta. Anong nangyari sa inyo? Pinuntahan at kinausap ko si Berto. Inalok ko siya ng malaking halaga ng pera para layuan na niya si Abril. Tinanggap niya ba? Ang walangyang yun, sinusubukan niya talaga ako. Nagkasundo kami sa halaga. Sinabi ko sa kanya na kailangan niyang pumirma ng dokumento para maprotektahan ako laban sa kanya. Anong nangyari pagkatapos nun? Sinabihan ba naman ako ng walangyang basurang yon na kapag nagpakasal siya sa anak ko, mas maraming pera ang makukuha niya sa akin. Ay, tuloy pa rin pala ang kasal nila. Ni hindi man lang niya ako binigyan ng pagkakataong magreklamo sa kanya. Parang mamamatay ako ng maaga dahil sa lalaki na yan. At ang mas nakakainis pa, ang utu-utong Abril na yan, gustong-gusto pa rin siyang pakasalan. Ay, wala nang mas bulag pa sa ayaw makakita. Mukhang nabilog na talaga ang ulo ni Abril ng pinsan ni Rosalinda. Ayoko mapabilang sa mga ganong klaseng tao. Paano niyo pipigilan yun, Senyora? Hindi ko alam. Pero kailangan ko na mag-isip ng paraan. Hello? Sandali lang po. Para sa inyo, si Senyora Enriqueta Navarrete. Yung mama ni Abril, kala niya mauuto niya ako. Hindi siya makapaniwala sa sinabi ko na hindi ako pumapayag na kapag pinakasalan ko ang anak niya, mas marami ako makukuhang pera. Sinabi mo talaga yun? Aba, oo naman. Ngayon pa lang, naiisip ko na magiging hari ako sa mansyon na yun. Pagkatapos, unti-unti kong kukunin lahat ng pera at kayamanan na meron siya. Pasensya na, hindi ako makakapunta, Enriqueta. Masama ang pakiramdam ko. Diyos ko naman, Valeria. Matagal ka nang hindi sumasali sa mga charity work natin. Hinahanap ka na nila. Isa pa, maganda tong isa. At bakit? Ang anak mong si Fernando Jose ay parte ng festival. Talaga? Ang anak ko? Siyempre, may kasama siyang ibang mga artista ron. Sigurado ka ba dyan? Sigurado ako. Alam mong sinasabi niya ang lahat sa anak kong si Gerardo. Oo nga pala. Nabanggit din sa akin ni Gerardo na interesado ang anak mo sa isang bagong singer na ang pangalan ay Paloma. Dagdag pa niya, sobrang kamukha raw ni Rosalinda. Sabi pa nga nila, para raw silang pinagbiyak na bunga. At talagang interesado ang anak ko sa kanya, tama? Sobrang interesado. Kailan naman ang festival na yan? Sa Makalawa na.
Sige na, sabay na tayong pumunta. Pwede. Sige. Pero may kailangan akong hilingin sa'yo. Sige lang. Gusto ko sanang hanapin mo ang bagong singer na tinatawag nilang Paloma at sabihan mo siyang pumunta sa festival. Walang problema. Kung ganun, sa address na to nakatira si Paloma ngayon? Oo, sana dalasan niyo ang pagbisita doon. Dahil kaibigan niya kayong dalawa. Lahat ng makakaya naming gawin para sa kanya, gagawin namin. Senyor, mahal mo ba siya? Oo, mahal ko siya. Sinabi ko na rin yun kay Paloma. At anong sinabi niya sa'yo? Maghintay daw ako. Sa tingin ko, gustong-gusto pa rin naman niya eh. Pero nabanggit niya na may pagkapilyo ka raw. Pero nagiging seryoso na ako ngayon. Maganda yung ginagawa mo. Umaasa ko na sana makita kitang nasa altar habang si Paloma ay nakahawak sa'yo. Sana nga, Angustias. Sana nga. Paloma, gusto ka raw niyang makausap. 2 oras lang naman. Pero malaki yung maitutulong mo sa isang magandang layunin na gagawin natin. Pwede ba kitang asahan na makapunta ka? Para sa akin, gusto kong gawin yon. Pero kailangan ko muna kasing kausapin ng manager ko. Pumayag na ang manager mo. Kinausap ko na siya kanina. At talaga namang nahirapan akong hanapin ang isang yon. Kung ganun, dahil pumayag si Alex, makakaasa ka sa akin, senyora. Sa makalawa na yon, mga 3:00 ng hapon sa Children's Hospital Auditorium. Sige po. Sinong mga artista ang darating? Ang pinaka-importante sa kanila ay ang pianista na si Fernando Jose Altamirano. Ganun ba? Sige, makakaasa ka rin pupunta ako. Talaga? Sasamahan ko si Oh. Paloma. Siya ang pinaka-paborito kong pianista. Nagustuhan mo, anak ko? Tingnan nga natin. Halika. Ayan. Mas magiging magaling kang pianista kaysa sa akin. Sige lang, mahal ko. Tumugtog ka ng kahit anong gusto mo. Ganito yan, Erica. Alam mo, mahal ko, ang kantang to, ang madalas kantahin sa'yo ng mama mo. Pakinggan mo. Yung singer na si Paloma ay darating. Mabuti kung ganon. Hindi ako nahirapang kumbinsihin siya na gustuhan niya ang ideya. Gusto ko siyang makilala para makita kung gaano niya kamukha si Rosalinda. Gusto ko silang makitang magkasamang dalawa ng anak ko. Ano na naman ba yan, Valeria? Alam ko ang ginagawa ko, Enriqueta. At sa makalawa, maiintindihan mo kung bakit. Halika na, mahal ko. Bakit mo siya kinukuha, Fedra? Gabi na, kailangan niya ng matulog. O kiss na kay Papa. Kiss kay Papa. Bakit? Ayan, matutulog na ang baby. Hindi, matutulog na tayo. Halika na. Ayan, tulog na tayo. Hello? Hello, kilala mo ba kung sino to? Ikaw?